dito po sa FB Live. At ngayon din, Panginoon, ay may mga nakakasabay po kami mga iglesia, mga churches na may ganitong mga gawain din po. I-bless nyo po ang mga gawain sa oras na ito. Maging ang mga kapastoral, ang mga prayer request ng mga kapatiran, kayo na po ang siyang patuloy na umabot at patuloy na aliwin sa mga pinagdadaanan at mga pagsubok sa buhay na meron kami. Kilang Diyos, hawakan niyo, Panginoon, ang gawain sa silangan. Maging ang inyong lingkod. Ang lahat po ng gagamitin po ninyo sa lugar na ito. Ito po ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mawit po tayo, moment by moment. Ito po yung ating kopya sa ating harapan. Harditang panalangin. Moment by moment. Okay? Wala akong sounds. Anak. Wala akong sounds. Kanina. Alright? Moment by moment. Number 1, go. Dying with Jesus, my brethren on mine. Living with Jesus, a new life divine. Looking to Jesus, the glory that shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus, in glory that shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Never a trial that He is not there. Never a burden that He doth not bear. Never a sorrow that He doth not share. Moment by moment, I'm under His care. Moment by I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus, still glory that shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Number 3. Never a heartache and never a woe. Never a teardrop and never a moan. Never a danger but there on the throne. Moment by moment, I'm deep for His
Praise God. Maraming salamat po, makakaupo na po tayo. Sa oras po na ito ay patuloy ang ating paglapit sa Diyos sa mga kahilingan, sa ating mga prayer requests. At isa po rito ay ang ating mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. At number one po nating isama sa panalangin, ang Kuya Buddy Villamiel, ang asawa po ng Ma'am Baby Villamiel. Ito po ay tatay po ng Ma'am Sheila, ano po, na siyang ating nag-aayos ng ating mga design, ng ating mga layout dito po sa church, ano po, maging sa ating FB. At siya po ay nasa Saudi at nakaratay pa rin po sa ICU. As of now ay wala pa po tayong balita maging ang pamilya regarding po sa kanyang kalagayan sapagkat ang update po ay siya po ay inatake habang siya po ay nandun sa ICU at wala pa pong mga notes or reply ang mga doktor kung ano po nangyari sa kanya. So isama po natin sa panalangin ang Kuya Buddy Villamiel. Siya po ay nasa ibang bansa at may nakaratay nga po. Pag-pray po natin maging ang biyaya at ang comfort din naman na bigay ng Panginoon sa Villamiel family. At ang ati baby, ang Ma'am Baby Villamiel, ang kanyang vertigo, pag-pray din po natin ang kanyang pagkahilo. And then, sama natin sa panalangin, maging ang asawa po ng Pastor Marcelino Lim, ano po, si Ma'am Serbiliana Lim. At kahapon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makarating po sa pagkatapos po ng hardin ng panalangin, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makarating doon po sa kanilang gawain dyan po sa Cambal Road. Yan lang po, malapit lang dito, no? At nakarating po tayo at purihin ang Panginoon. Nagkaroon po kami ng masarap na fellowship with my family. At yan nga po, siya po ay nakita po natin. Si Ma'am Serbeliana Lim, ano po, yung kanyang chemo. Meron lamang pong 2 session and after that ay maging okay na po siya. At ang sinasabi niya ay wag na sana siyang, after 2 session ay wag na siyang dumaan sa, yung parang radiation no, na wag na siyang dumaan doon. Yung ano na lang, yung chemo. Okay? So pag-pray po natin, maging ang kanilang financial, ang gawain po dyan sa Master's House Baptist Church, ano po dyan sa Cambal Road. And then, patuloy natin isama din sa panalangin, maging ang mga unsaved loved ones. Huwag po natin kalilimutan yan. Baka mamaya po ay lumilipas ang 1 linggo na hindi natin nababanggit ang ating mga mahal sa buhay. Okay? At huwag nating ikibit balikat o baliwalain ang mga panalangin pagdating po sa kaluluwa. Okay? And then, okay, lamig ng panahon ngayon, ano, maulan. Ano ba meron ngayon? May low pressure ba? 2 araw nang umuulan dito sa taas, ano? And then, ang Salazar family, Careso family, and Mabansag family. Tama po natin sa panalangin. Ang kanilang mga kalusugan, kasama na po rito ang Belen family. Pag sinabi nating Belen, ito po ay isang tribu ito, ano? Ang magkakapatid na Brother Wilson, okay? Isang clan ito, isang tribu, no? At pag-pray natin ang Nanay Yoli at ang Tatay William, ang mga magkakapatid. Brother Wilson, bigyan mo nga ako ng isang listahan ng mga magkakapatid, ano? Para nang sa ganun, mabanggit ko rin dito, ang biyaya ng Panginoon ay mapa sa inyo lahat, okay? Ang De Guzman family, De Los Santos family, o ay mga pamilya dito sa Silangan. Okay? Tulad po ng nabanggit ko, lagi ang ating panalangin. Number 1, ang unsaved loved ones natin, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Anak, i-ready na ninyo. Ay, ano nga pala, okay, ang ating special number. And then, ang pastor, RJ Raon, ng Global Bible Believers Baptist Church ng San Jose del Monte, Bulacan, ipag-pray po natin ang kanilang family conference. Meron po silang gawain sa, anong araw po ito? Or RJ Raon. Ito po ay gagawin sa February 28. Yan.
At ang kanilang tema po ay Together as One Family. At ang kanila pong magiging speaker sa araw po na yan ay ang Pastor Lawrence Makawili, okay, ng Blessed Son of Man, Bacoor, Cavite. Blessed Son of Man Bible Baptist Church, Bacoor, Cavite. And then, sama po natin sa panalangin maging ang Pastor Robin Sipeda. Ito po ay kaibigan po ng Pastor Marley, ano po, na inlalapit natin sa Panginoon. Ito'y taga-ibang bansa yata kung di ako nagkakamali. And then, Mami Carlota. Ito na ba yung Mami? Ruben Matias. Ano po ito? Okay. Sino yung stroke si Ruben? Nanay ni Ruben. Okay. Pag-pray po natin ang pamilya Matias. Kung kanilang tatay po nanay na stroke. Okay. Pray po natin na Matias family. Ang asawa po ng Ruben. Anak ba to, Ruben? Anak ito. Okay. And then, si Kay. Uy, sa ate Kay, ha? Desire to play violin. Ayan, dalawa na. Ha? Purihin ng Panginoon. Yung isa ay si Clarence and then si ate Kay. Ayan. Pag nagsimula kayo, bili lang muna kayo ng mura. Yung may mga mumuran, tagi 1,000 lang. May ganun 1,500, ganyan. Yung muna, pinakamahal yung 2,000. Okay, mura na yon. Mga ilang sisiw lang yon. Ano? At meron tayong pwedeng kontakin kahit sa online para turuan ng mga batang ito. Ayan, okay. Praise God, ha? Yung desire ni Kay at ni Clarence para po sa kanilang pag-aaral ng violin. And then, pag-pray din po natin yung kanilang business nga po, yung kanilang paglalako at pagtitinda ng sisiw at yung kanilang pagre-restore ng kanilang ano to? Venus. Kaya ka nagkulang ng potassium. Banana Q. Banana Q at turon. Ayan. O Brother Wilson, kailangan mo ibalik, ha? Para sabi ko nga kahapon oh, 3 buwan na natin pinagpe-pray ito, ha? Ano ba nangyari? Baka kinakailangan na uminom ng gamot. Mas malakas kasi ang sisiw, ano? Okay. Nagki-clearing, no? Anyway, lagi namang may way ang Panginoon, ha? Ano yung kanyang kalooban lang. Sa sipagan lang at samahan ng paglilingkod lagi sa Panginoon. Maging partner ninyo ay ang Panginoon sa business. Ang baby. Okay, opo. Yun ang Panginoon. Ako, iba ang vertigo, ha? Ang hirap niya, pag hindi ka nakainom ng gamot, pag-pray natin yung matinding pagkahilom. May kasama pang tuka yan, no? At mahirap pagka ikaw ay umiikot ang iyong paningin. Okay? Meron pa po ba? Kung meron po tayong mga nakakasama sa FB Live na gusto nyo pong maipanalangin ang inyong mga pamilya, sabihin nyo lamang po at babanggitin po natin sa ating prayer meeting. At bago po natin mapakinggan ang choir, pag-ready na rin po ay makinggan po natin ang Sister Joyce para po sa ating special number. We looked at him, saw
Do they really understand? They could not. They listened to the teaching that they heard. They wondered at the mystery of His word. They wondered what He meant about a Father's plan. They heard, but could they really understand? They could not. They could not. Though they tried, they could not. They listened to the teaching about a Father's plan. Do they really understand? They could not. So finally, upon a rugged cross, they killed a man who would not suffer loss. And when at last they took what willingly give, he died. What could they keep him in the grave?
Alright, maraming salamat sa ating choir, maging kay Ma'am Joyce na siyang nagbigay ng tanging bilang. Tayo po muna itutungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay ang ating topic ay regarding po sa pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo, the forgiveness of Jesus Christ. Mayo po tayong lahat. Basahin po natin Luke chapter 24. Luke 24, verse 46, 47. Awa ang mga kabataan po natin ay habang kayo may tumuon pa rin kayo sa gawain, ha? At habang kayo ay nandito, huwag nating sayangin yung ating pakikinig at yung pinaka main purpose ng ating po, magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Luke 24, verse 46 to 47. Dalawang talata lamang po. Nakita na po? Ready? Luke 24, verse 46 to 47. Ready? Begin. And he said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remissions of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Sabi po ng verse 48, And ye are witnesses of these things. Manalangin po muna tayo. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyong karunungan sa amin. Ito po'y magdagdag ng kalakasan at biyaya po sa ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo. Hihingi ako, Panginoon, ng inyong karunungan, ng inyong kaalaman para po maging pagkain po ng buhay espiritual ng inyong mga anak. Sama po ng mga kaibigan po namin sa kanilang mga tahanan. Palain niyo po ang sandaling ito. Huwag pong masayang ang aming pagpunta sa church at huwag po naming baliwalain ang halaga po ng mensahe maging ng aming mga panalangin. Yan nyo kami, Panginoon, ng pananampalataya na maintindihan ang mensahe. Kaya aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Ang sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkakasulat. Ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Magsisimula ang pangangaral sa Jerusalem palabas. Sabi nga po ng Acts 1:8, yan nga po. At ang sabi ng verse 48, kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ang Panginoon ay ibinigay ang kanyang buhay, ang sabi rito. Kinakailangan siyang maghirap, kinakailangan siyang mamatay, at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw, ang sabi ng Biblia. At yung kanyang ginawa ay hindi lamang sa mga Israel, hindi lamang po sa mga piniling bayan ng Diyos, kundi ang sabi po dyan ay sa lahat ng bansa. Ang sabi po ng Acts 1:8, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Salamat sa Panginoon. Nang ang Panginoon ay namatay, hindi lamang sa mga Jerusalem, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi, sabi rito, sa lahat ng lupalop ng buong mundo. Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, ito po yung
regalo na tinanggap natin sa Panginoon. Ito po yung biyaya na tinanggap natin na kung hindi ginawa ito ni Kristo, tayo po ay lahat ay mga papahamak. Walang pinili ito. Lahat po ay ibinigay ito para sa lahat ng tao. Mapalalaki, mapababae, mapabata. Anuman ang estado ng buhay, ang kaligtasan ay para sa lahat. Paano ito ginawa ni Kristo? Ang sabi ng verse 47, ipangaral sa kanyang pangalan. Okay? So, pinapangaral natin to, sinasabi natin ito, lagi sa pangalan ni Kristo. Mga kapatid, kapag nangangaral tayo at nag-share tayo, hindi sa atin. Not in the name of the Baptist, not in the name of denomination, of church or churches, kundi always in the name of Jesus Christ. Ipangaral, ang sabi rito, sa pangalan niya. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ano po ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Ang sabi po ng verse 47, ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya ginawa ni Kristo na siya'y mamatay sa krus upang tayo ay patawarin sa ating mga ginawang kasalanan. Particularly, ano po ito? Now, ang sabi po ng Acts 2:23, we are convicted na tayo po ay naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay naipako. At tayo po ang naging dahilan kung bakit siya nadala doon. Ano po ito? Dahil sa ating mga kasalanan. The reason why Jesus Christ crucified on the cross, died on the cross, shed His blood on the cross, because of our sin. At mga kapatid, dito po pumapasok yung tinatawag na forgiveness ng Panginoon sa atin. At tatandaan nyo po, sa Garden of Eden, lagi ang ilustrasyon ko ay dalawang mukha na magkaharap. Naririnig nila ang tinig ng Diyos mula sa langit at ang tao ay naririnig ang boses ng Diyos. Masarap ang kanilang fellowship. Bakit? Dahil walang kasalanan. Subalit, nang sila ay dayain, sila ay magkamali at sila ay kumain nung pagkain ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mga kapatid, they disobeyed the word of God. They disobey God. Ang sabi ng Panginoon, wag. Pero ang ginawa ng tao, they disobey. Mga kapatid, mula doon sa kanilang pag-uusap, mula doon sa kanilang masarap na alamitam, doon sa kanilang fellowship, mga kapatid, doon nagsimula na ang tao at ang Panginoon ay nagkatalikuran. Bakit po? Dahil sa kasalanan. But what happened? Hindi na natiling matigas ang puso ng Diyos. Hindi na natiling ang judgment ng Panginoon ay lahat ng mamamatay ay pupunta sa impyerno. Yes, pero ginawa ng paraan ng Diyos para ang tao ay wag mapahamak. Anong ginawa ng tao? Anong ginawa ng Panginoon? John 3:16, ang sabi po dyan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Mga kapatid, ang unang gumawa ng paraan, ang nagbigay ng initiative, ng unang hakbang para ikaw ay tubusin, ikaw ay patawarin, ikaw ay linisin ng Diyos, sino ang unang gumawa? Ang Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi po dyan, iyan po ang naging kapatawaran at paglilinis natin sa ating mga kasalanan. Now, mga kapatid, during the Old Testament, when we say forgiveness, tatlong klase po ito. To cover, para takpan. Yung isa naman po ay to lift away. Yung isa to cover, yung isa naman ay to lift away. Means para alisin. At yung pangatlo ay to send them away. Para itapon, para alisin. Okay? Para dalhin doon. Hindi lamang alisin, kundi para itaboy. To send away. Now, iyan po ang paraan ng Old Testament na ginagawa. Sabi ng Hebrews 9:22, almost all things are by the law, purged with blood, and without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya po nung Old Testament, para maging karapat-dapat ako at ang mga bayan at ang mga lahat ng mga tao sa harapan ng Diyos, they have to kill an animal. At yung kanyang dugo ay itinitigos po doon sa altar para maging karapat-dapat ang mga tao. Now, mga kapatid, sa New Testament, the forgiveness is a separation
of sinner from his sin through the sacrifice of Jesus Christ. Once and for all. Kasi no sa Old Testament, taon-taon, mayat-maya, ginagawa nila. May mga paraan. Ito ang kasalanan mo, ganitong hayop. Ganitong paraan mo papatayin. Ganito mga kapatid. Hindi po pwedeng kung ano lang ang ibibigay mo sa Panginoon. But this time, sa New Testament, Jesus Christ, upon the pure grace ng Panginoon, upon the pure blood ng Panginoon, without sin, yan po ang ginamit once and for all para po tayo malinis. At yung paglilinis po na yan, ang sabi, iyan po ang naging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, ano po ang naging basis nito? Una, the ground of that forgiveness is to the Lord's compassion. Sa pamamagitan po ng pag-ibig ni Kristo. Ang sabi po ng Psalm 78 verse 38, "But he being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not." Mga kapatid, ang Panginoon sa tuwing kanyang bubuksan ang kanyang mga mata at kanyang ititingala ito sa maraming tao, he was moved with compassion lagi. At ito po ang naging paraan ng Diyos para tayo'y patawarin, yung kanyang pag-ibig sa atin. Diriin ninyo, hindi naman tayo karapat-dapat, we disobey God. Sabi ng Acts chapter 2, verse 23, "By our wicked hands, we crucify God." Tayo ang nagdala doon kay Kristo upang siya'y maipako. Doon sa kasalanang ginagawa mo ngayon, iyan ang naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat ma-realize po natin na kung hindi ito ginawa ng Diyos, makasalanan pa rin tayo. Pastor, may age ba ito? Meron bang edad ito? Walang pinili ang Diyos. Walang edad na pinili ang Diyos. Ang kanyang kamatayan ay para sa lahat. Now, the ground of His forgiveness is through the Lord's compassion. Now, salamat sa Panginoon. Greater love had no man than this. Salamat sa pag-ibig ng ating kaibigan na si Kristo Jesus. Tayo ay kanyang pinatawad. Alam niyo, sa tao, ang hirap magpatawad, di ba? Ginawang ka ng mali, ginawang ka ng kasamaan, nilamangan ka. Anong igaganti ng tao? Hindi ko patatawarin yan. Okay? Pero sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Kaya nga lagi nating nababanggit, kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo pa. Siya na banal, siya na Diyos ay nagawa tayong patawarin. Tayo pa na kapwa-tao, hindi tayo magpapatawad. Mga kapatid, the ground of our forgiveness, ang ginawa ni Kristo, ay dahil sa kanyang pag-ibig. Pwede nyo, tumingin ka sa buhay mo, tumingin ka sa ginagawa mo, lagi kang pinapatawad ng Panginoon. 1 John 1:9, "If we confess our sin, He is faithful to forgive our sins," mga kapatid. "Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, to forgive the repentance to Israel and the forgiveness of sin." Acts 5:31. Mga kapatid, ganyan ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa kapatawaran. Sa kanyang pagpapatawad sa atin. Not only it is the ground of Lord's compassion sa kanyang pagpapatawad, kundi He bestowed on the ground of divine justice. Ano po ibig sabihin yan? 1 John 1:9, faithful, ang sabi ng Biblia, and just, tapat ang Diyos to forgive. Ibig sabihin, mga kapatid, God can forgive sin sapagkat sa kanyang tamang paghatol sa atin. Ano pong sinasabi nating righteousness ng Panginoon? Ang righteousness ng Panginoon, it is the equity na sinasabing, mali ka, dapat mong harapin ang iyong kasalanan. Nagkasala ka, dapat mong pagdusahan ang pagkakamali mo. Nagkamali ka sa batas, dapat mong panagutan. May mali kang ginawa, you disobey the law of the land, dapat mong harapin. But if you obey, mga kapatid, merong fruit, merong reward. And that is righteousness. Iyan po yung equity, iyan po yung righteousness ng Panginoon. Humahatol siya sa masama at humahatol din siya sa matuwid. Hindi laging ang Panginoon ay mabaksik. Hindi ang Panginoon ay mabangis ang kanyang judgment. Mga kapatid, ang Diyos din ay punong-puno
ng pag-ibig at dito pumapasok ang kanyang grounds para tayo ay patawarin. Ano po ito? Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya, Panginoon, patawarin niyo. Sasabihin ba ng Diyos, hindi anak, matigas talaga ulo mo. Mga kapatid, kapag ang Panginoon lumapit ka sa Kanya na talagang nakita ng Diyos ang kalooban mo na nagsisisi ka sa ginawa mo at hindi mo nababalikan, the Lord will forgive you. It is a divine justice ng Panginoon. Hindi po pwedeng hiningi mo na ng tawad, kinabukasan, babalikan mo uli. Nasaan doon ang divine justice ng Panginoon? O sige, bumalik ka uli. O ito na naman ang palo ko sa'yo. Babalikan ka uli ng Panginoon. Nakantigas ng ulo mo eh. Sinabing wag mo nang gawin eh. Humingi ka na ng tawad sa akin eh. Pero ang ginawa mo, bumalik ka uli. Now mga kapatid, grounds of forgiveness is through the Lord's compassion. The grounds of forgiveness of Jesus Christ is through His divine justice. At ang kanyang grounds para i-bestow ang forgiveness sa atin is through what? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, in whom ye have the redemption, sabi yan, through the blood, the forgiveness of sin. Mga kapatid, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Yang dugo na iyan, that life is in the blood. Yang dugo na yan na dinadaluyan ng buhay, yang dugo na yan na ginamit ni Kristo, yung kanyang dugo na malinis, walang sala, banal, sinless, iyan ang ginamit para ikaw ay patawarin ng Diyos. Hindi na ginamit ang dugo ng hayop, hindi na ginamit ang dugo ng anumang animals, kundi ang mismong ginamit na dugo ay dugo ni Kristo. Kaya may kinakanta po tayong there is power in the blood. There is power in the blood of Jesus Christ. May mga katuruan na ginagawang pilosopo ito. Masyadong matalino, masyadong nilang pinahihirapan na wala na, tapos na ang dugo ni Kristo. Totoo naman, sinasabi nilang physically. Yes, but we are speaking of a spiritual blood ng Panginoon na siyang nililinis ang ating kondisyon, yung ating kaluluwa. Now, mga kapatid, ang sabi ng iba, ay wala nang bisa yung dugo ni Kristo. Yung dugo na tumigi sa krus, wala na yun. And tinutukoy nila, literal na dugo. Ang tinutukoy nila ay physical blood. Mga kapatid, we are talking about the blood of Jesus Christ. Yung kanyang mismong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, that is the blood of Jesus Christ. Now, forgiveness is bestowed on the basis of His blood. Kaya nga po kapag ang isang tao ngayong araw na ito, siya'y nanampalataya, siya ay tatanggap ng kapatawaran ng Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po kung ano po ang nangyayari sa kasalanang pinatawad ng Diyos. Tatandaan niyo pa ba yan? Natatandaan niyo pa ba? Ang sabi po ng Romans chapter 4 verse 7, blessed are they whose iniquities are forgiven and sins are covered. Anong ginawa sa kasalanan natin? Our sins, what happened? Covered, tinakpan, ng ano? Ng dugo ni Kristo. Kaya kapag titingin ang Ama sa atin, hindi yung dugo, hindi yung kasalanan na ang nakikita sa atin, ang nakikita na po sa atin ay ang dugo ni Kristo. Hindi na yung kasalanan mo, kundi yung banal na dugo ni Kristo. Sins are covered. Tingnan po niyo yung mabuti ito. Ang sabi ng Romans 4:7, whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Pero anong ginagawa ng tao? Patuloy pa rin siyang gumagawa ng kasalanan. At hindi lamang niya ito kinover, ang sabi ng Psalm 103 verse 12, sins has been removed as far as the east from the west. So far had He removed our transgression. Hindi lang niya kinover, ang sabi diyan, ito po ay itinapon from east to west. Gano'ng kalayo yan? Immeasureless. Hindi natin kayang sukatin. Ang sabi ng Micah chapter 7 verse 19, our sin was cast into the depth
of the sea. Itinapon sa kaila-ilalimang dagat na hindi kayang puntahan ng tao. Since buried into the depth of the sea, not only it was covered, hindi lamang ito itinapon o ni-remove, ang sabi pa dyan, inilibing yung makasalanang puso na yan. Yun ninyo, gantin din ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, ano? At ang sabi po dyan ng Hebrews 10:17, hindi lamang na-cover ito, hindi lamang na-remove, hindi lamang ito itinapon from east to west. Ang sabi dyan, their sins and their iniquities will I remember no more. Hindi nyo yung pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa atin. Na anak, pinatawad na kita. Kung gagawin natin itong literal, ano ba yung kasalanan ginawa mo? Nakalimutan ko na eh. Di ba? May natatandaan pa ba kayong kaibigan ninyo na ginawan ka ng mali, pero dahil sa pag-ibig mo, compassion mo sa kanya, ang yun, kalimutan mo na yun. Oh. Pero pag may naulit na naman, kita mo na, sinabi ko sa iyo, inulit mo na naman, inulit mo na naman eh. Ha? Oh. Hungusuan mo pa yun siya. Diba? Hahaba pa ang nguso mo. Pero ang Panginoon, ang ginawa niya, napakaganda. Our sins was forgotten. Inalimutan niya ito. And their sins and their iniquities will I remember no more. What happened to our heart? Ano nangyari doon sa maduming puso na yan? Anong nangyari sa maitim na puso? Ano yung ginawang pagpapatawad ni Kristo? Alam niyo kung isa sa ginawa pa niya, Isaiah 1:18. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon sa puso natin? The heart become white as snow. Ano bang puso na meron tayo nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Maitim. Masyadong mapula. Masyadong mabugso sa kasalanan. Punong-puno ng sarili. Pero ang ginawa ng Panginoon, our heart become white as snow. Nakakita na ba kayo ng snow? Ako gusto kong makakita ng snow eh. Kaya sa Amerika nag-snow. Snow ngayon doon. Pero meron silang binabanggit na klase ng snow na kapag tinamaan ng araw, crystal ang dating niya na nagiging rainbow. Okay? Yung talagang pure white. Talagang nagniningning. Yung talagang kumikinang sa sobrang puti. Ulat nyo, no? May patalastas na ganyan, di ba? Nakaputi ka na. Biglang may dumaang pang ganyan. Ano yun? Sabon yun, mga kapatid. Pero may binanggit sa Biblia na kahit gamitan ng nitre, ano ba ang pronounce yan? Sabon. Hindi kayang linisin eh. Pero sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo, pwedeng malinis ang ating mga dugo, ang ating mga kasalanan. Now, are you glad? Kayo ba'y naging masaya nang kayo ay mula nang makakilala sa Panginoon, kayo'y pinatawad? Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya na ito inaalala. Pero tayo bilang mga mananampalataya, minsan, dahil nasa katawan pa tayo, pinagbibigyan pa natin ang tita, ang pride, ang lust of the flesh, pride of life na meron tayo. Gayong ang ginawa na ng Diyos ay pinatawad niya na tayo. Sino na lang ang may mali sa bagay na ito? Pinatawad ka na, binigyan ka na ng kaligtasan ng Diyos, pero ang tao patuloy na bumabalik. This is the forgiveness of Jesus Christ. Siya ang channel. Siya ang rason kung bakit niya po tayo pinatawad. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang divine justice, and through the blood of Jesus Christ. That is the doctrine of repentance and remission. Alright, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. This time, lahat po ng mga nabanggit, meron pa bang naihabol, Mami, sa ating prayer request? Again, I am urging everyone, lahat ng nandito ngayon, including doon sa ating FB, sa mga nasa bahay po, ang ating mga brethren, mga kapatid sa Panginoon, please mention Kuya Buddy Villamiel. Okay? Huwag niyo pong kalimutan. And
Mami Serviliana Lim. Meron po itong breast cancer. Siya po ay meron na lang 2 session at pagkatapos ng 2 kanyang chemo, sana wag nang dumaan pa dun sa tinatawag na radiation. At sama natin sa panalangin maging ang Matias family. Okay? Ang nanay po ni Ruben. Yan. And then with the others miscellaneous sa ating mga ilang panalangin, mababanggit nyo po, please do so. At tutungo na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang ating panalangin. How I wish na kayo po ay mag-pray at kayo po ay tinatawag kong mga prayer warriors. Lamang ako, kundi lahat po tayo. Okay? Meron pa bang mga prayer request? Baka may makalimutan ako. Yes, Mami Carlota. Tita Minda Belen. Ano pong kanyang... Kamusta na yon? Nasaan siya? Minda Belen. Minda Belen. Tapos i-ano nyo, kaya natin to ginagawa mga kapatid para malaman nila na may nagpe-pray at lumakas sila. Hindi lamang physically, kundi yung kanilang pananampalataya ay kumapit sila sa Panginoon. Kasi this time, ang magliligtas sa kanila at magpapagaling sa kanila yung kanilang pananampalataya. Okay? At syempre, itong ating intercessory na ginagawa, yung pamamagitan natin sa Panginoon. Alright. Minda Belen and Nanay Matias na lang ang banggitin natin. Ha? Let's pray, manalangin po tayo. And then if you're done, you can take your seat habang ako po ay patuloy na nanalangin. And then one more song para po sa ating offering. Let us pray. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong admonition sa amin. Sa inyong pagpapatawad sa isang makasalanang tao na katulad po namin. Salamat po sapagkat sa inyong pagpapatawad ay tinanggap din po namin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Na kung kami mamatay ay meron po kaming uuwi ang langit na bayan. May mansyon na kayong ibinigay para sa amin. Dakilang Diyos, sa mga sandaling ito, sama-sama po ang aming mga puso sa aming panalangin. Kasama po ang nandito sa church. Kasama din, dakilang Diyos, ang mga nasa online, sa kanyang mga tahanan. Lumalapit ako, dakilang Diyos, na patuloy niyong abutin ang mga kapatiran. Ang Kuya Bati na ngayon ay nasa ICU. Wala pa pong balita kung ano po ang nangyari sa kanya. Subalit ang initial, siya po ay inatake. Habang siya po ay nakahiga at naka-intubator. Dalangin ko, Panginoon, na mahabag po kayo at bigyan nyo ng pagkakataon na muli siyang makarecover. O Panginoon, sama-sama ang aming mga puso sa panalangin ito. Na gumawa po kayo ng miracle sa buhay po ng Tatay Buddy. Kasabay nito, Panginoon, ang inyong comfort sa Villamiel family na ngayon din ay merong vertigo ang Mami Baby Villamiel. Dakilang Diyos, anumang pagsubok ang pinagdaraanan ng Villamiel family, Yabut family, ay meron po kayong magandang layunin. For all things are work together for good. Lagi itong may magandang layunin. Hindi para sa ikasasama, hindi para sa ikababaksak namin, kundi sa mas lalong paghawak at pagkapit namin at pagtitiwala at pananampalataya namin sa Diyos. Kasabay nito, dakilang Diyos, maging yung kanyang katrabaho na nandyan din po sa ICU. Hawakan nyo rin po ang tatay na ito. Meron din po siyang pamilya na nag-aalala. Oh God, please, mahabag po kayo. Ano man ang inyong kalooban sa mga bagay na nangyayari, ay kayo na po ang siyang masunod. Lalapit ko po maging ang nanay ni Ruben, ang nanay Matias, na meron din po sakit na siya po ay na-stroke. Hawakan niyo po, Panginoon, ang nanay na ito. Maging ang Minda Belen, siya po ay merong breast cancer. Sama ko na po, Panginoon, ang asawa po ng Pastor
Marcelino Ling, ang Nanay Serviliana. Hawakan niyo, Panginoon, ang kalagayan po nila, lalo na yung kanilang pananalapi, ang kondisyon ng kanilang katawan. I-bless niyo, Panginoon, at patuloy niyo ipakita ang inyong makapangyarihang kamay. Dakilang Diyos, ilalapit ko po ang mga kaligtasan, ang salvation ng mga unsaved loved ones po namin. Sila po ay mga kamag-anak, mga magulang, mga kapatid, o kapitbahay, o kaklasmate. O dakilang Diyos, kayo po ay makilala nila, hindi po dahil may relihiyon o dahil may pera, kundi magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, dakilang Diyos, na patuloy po kayong gumawa sa pamilya po ng Sister Alexis, sa kanyang pamilya sa Salazar, sa Mabansag and Careso. Maging ang requirements po ng Sister Eliza. Dalangin ko, Panginoon, maging ang Belen family, ang magkakapatid po ng Nanay Loli, Tatay William. Ano pa, Panginoon, ang iyong kalooban sa bagay na ito, kayo po ang makita nila. At ang wala ng ibang pag-asa kundi kayo lamang po. Maging ang buhay spiritual, dakilang Diyos, na makakilala sila, dakilang Diyos. Nalapit ko, Panginoon, ang negosyo ng Brother Wilson and Mami Carlota, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang desire sa buhay lagi na sila mapaglingkuran kayo. Panalangin ko, Panginoon, ang desire ng aming mga anak, ang mga bata na sila'y patuloy na matuto ng instrument. Si Ate Kay, si Brother Clarence na matuto po ng violin. Maraming salamat din po sa mga tumutugtog ngayon ng instrument. Live po ito at nagpapasalamat ako sa lakas ng loob, sa talino na kanilang pine-perform during sa aking panalangin. Maging sa OBS, maraming salamat sa mga ginagamit po ninyo. Brother Lester, Ma'am Sheila, Sister Beb, Sister Agnes, sa mga maidadagdag nyo pa po. Kay Brother Sam, sa mga instrumentalist, maraming salamat po sa pagbaback up, sa pagpipresent ng ganitong gawain. Inlalapit ko, dakilang Diyos, ang ministry ng Hardin ng Panalangin, na patuloy niyo pong kahabagan ito, na kami makapagministeryo pa, Panginoon, sa marami pang kapatiran sa mga mahal namin sa buhay. Lalapit ko, dakilang Diyos, maging ang Pastor RJ Raon, ang kanyang conference, ang church po nila yan po sa San Jose del Monte, ang Global Bible Believers Baptist Church, ang kanila pong family conference na ang tema po ay Together as One. Ang kanila pong speaker na si Pastor Lawrence Makawile ng Blessed Son of Man ng Bacoor. Dalangin ko, Panginoon, maging ang Pastor Robin Cepeda, na meron din pong karamdaman. Siya po ay nasa ibang bansa. Siya po ay patuloy niyong abutin at ang kanyang gawain, lalo ng Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang kalusugan, ang pamilya po ng buong Cepeda family. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga prayer requests ng inyong mga anak, mga pagpapasalamat at pagpuri po sa inyong ginagawa sa kanila. Patuloy po kaming manampalataya sa aming Panginoong Hesus, ang aming mediator sa aming Ama, at maging ang aming banal na Espiritu, ang Diyos na siyang nagpapaalala ng inyong mga salita, nagbibigay ng kasiglahan, nagbigay ng tatak. Kami ay sinelyuhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. O Panginoon, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nandito sa church, maging ng mga nasa bahay, inalalapit ko, Panginoon, na patuloy niyong abutin ang aming mga mahal sa buhay. Mga nasa ibang bansa, mga nasa probinsya, o Panginoon, ingatan niyo po ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, muli, sa inyong paanan, sa inyong kamay namin, ibinibigay ang lahat ng ito. Ito po'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Praise God. Awit po tayo. At this time, tayo po ay tutungo muna sa ating awitan habang tayo po ay nagkakaloob sa Diyos. And then yung ating what page is that, anak? Venus 34. Savior like a shepherd lead us. Habang ako po ay umaawit, meron
Nagfa-flash ba dyan yung ating yung ating mga GCash, maging ating Paymaya sa mga gustong maging bahagi po ng pagkakaloob sa Panginoon. Again, awit po tayo at habang tayo po ay umaawit, you can give your offering. Andyan po ang ating GCash, ang ating Paymaya, maging ang ating bank account para po sa ating pag-ibig sa pagkakaloob. For God loveth a cheerful giver. Okay. Okay. Yeah. Okay na. Savior like a shepherd lead us. Okay na. Yeah, please. Savior like a shepherd lead us. Wala. Inaabang nyo lagi, anak. Inaabang nyo lagi. Okay, patiin po muna natin ang ating mga kaibigan bago po tayo umawit sa Panginoon. Ang ating mga friends and loved ones na nakasama sa ating gawain. Dalawa po ang ating congregation, ang ating mga nasa bahay, sa FB Live, maging andito po sa church. Salamat sa mga young people natin na naka-online. Ate Angel, Ma'am Baby Villamniel, okay? Joylyn, and then Sister Agnes, nandito rin. Brother Jack, okay, maraming salamat sa mga young people natin. And then Ate Helen, ang aking pinsan po na nasa Isabela. Regards po sa kay Ima. And then Devera Irene, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming pananambahan sa ating prayer meeting. We welcome also Andoy M. Amican. Salamat po sa inyong pagsama sa aming midweek service. Mami Dory Esguera, maraming salamat po, Mami. And then Nanay Lourdes Mercalesha also watching. Praise God, salamat po sa Panginoon. Ma'am Arya Brien, praise God. And Sherilyn Digan Valdez from Calamba, Laguna. Prince Rico Perto, praise God, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. And then Doc Bob Dailo, good evening po sa lahat, sabi niya rito. Sister Milka, Brother Nick, and sino to? Luna Sausi. Ayan. Maraming salamat. And then Rachel Inocencio. Maraming salamat, kapatid na Rachel Inocencio. Mami Carlota, yes. And then sabi ni Ma'am Baby, magandang hapon po sa lahat sa panalangin. Medyo nakakatayo na po ako at hindi na ganun nahihilo. Yes, ma'am, inom po kayo ng gamot. Yan. Ang ating ang asawa po ng Pastor Mark, Ma'am Del, Sir Villana Ling. Okay, we're praying for you, ma'am. Si Sir Olive Rivas Maximos, purihin ang Panginoon. Brother Cyrus. And then John Matthew Jimenez, ang anak po ng Brother Jason and Sister Riza Jimenez sa Novaliches. Ma'am Sheila, praise God, purihin ang Panginoon. And then, Sister Adele Embrador Mabalot also from Muntinlupa. Yes, congratulations po sa ating gawain po dyan sa inyo pong 39th year anniversary. And regards also kay Ma'am Burley. Tita Lita Santiago Navarro from San Jose del Monte, Bulacan. Marilu Garcia, salamat classmate for joining with us. Doc Bob Dailong, Brother Lester, Eduardo Ladignon de Guzman,
Praise God. Maraming salamat po sa inyong pagsama. At this time, tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magpo-close sa ating awitan, Savior like a shepherd lead us, habang tayo po ay nagbibigay ng ating mga offering and tithes. Andiyan din po yung ating Paymaya, ang ating GCash, maging ang ating Bangko de Oro. Okay, ready? Go! Savior, like a shepherd, lead us. Watch me in thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. We are thine, do thou befriend us. Be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us. Seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear thy children when they pray. Blessed Jesus, hear thy children when they pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Again, tomorrow, ang ating third day o third workshop. Tomorrow po yan, magsisimula ng 3:00 uli. Yung first batch ay from 19 years old pababa, and then yung ating 20 years old above. So, dalawang session po iyan na hinati po ng ating maestro Preacher Jabez ng Marikina. At patuloy din nating isama sa panalangin ang ating mga kapatiran na patuloy na sumuporta po sa paglilingkod sa Diyos. Alright? At patuloy din po nating isama sa panalangin ang preparasyon po na ginagawa ng church natin sa mga ganitong online services. Tulad po ng nabanggit ko po, ang ating pong church ay more than willing to help other churches para po makatulong tayo sa mga ilang online FB Live po nila, at ginagawa na po natin yan. So, pag-pray po natin kung may mga churches pa na dapat nating maabot. Very simple lang ang ating pagtulong. Hindi natin kinakailangan bumili ng mga very high-tech na gamit. Basta merong internet, meron silang CPU or laptop, and then camera, then gagawan po natin ang paraan para maayos po yung kanilang mga FB Live. Ang layunin po ng inyong lingkod ay para yung message, yung salvation message ng Panginoon ay maikalat at marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa Diyos. So, yan po ang gagawin pa natin mga ministry. Pagtulong sa mga churches when it comes sa kanilang presentation, sa kanilang audio and visual. At salamat sa Panginoon sa grupo po ng ating OBS department. Maraming salamat yan. Again, mananalangin na po tayo at pagpapasalamat sa Panginoon maging sa mga salaping ito na likod. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga mahal sa buhay, sa mga anak po ninyo na patuloy pong nagmamahal sa pagbibigay, sa pagkakaloob. Patuloy niyong abutin, dakilang Diyos, ang mga businesses, ang kanilang mga pinapasukan.
patuloy pong lumago ito at patuloy pong pagpalain. At kung meron silang mga pagtitinda, mga ginagawa pang ibang business, o dakilang Diyos, kayo na po ang siyang magpala nito. Palakasin ang kanilang mga pangangatawan, huwag po silang magkasakit, patuloy po nilang ma-enjoy ang buhay na ito. Hindi po sa kasalanan, kundi ma-enjoy na may kabanalan. Habang kami nabubuhay ay maglingkod. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nandito ngayon, maging sa mga online, sa bahay, na ginagawa po at naging prayer house ang kanilang mga tahanan. I-bless niyo po ang bawat isa at pansamantalang paghihiwalay ay ingatan niyo po kami. Samahan po kami ng inyong mga anghel sa aming pag-uwi. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Amen. This is Pastor Mike Digan ng MIBC Silangan. God bless you.